Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay yumuko panandalian. Let's come before God in prayer. Our most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time that we can come to you with thanksgiving in our hearts. Lord, salamat po sa panibagong araw ng pagsasanay. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, at hayaan mo po na tumimo sa puso ng bawat isa ang aming aralin para sa araw na ito. We pray for those who are not yet with us. We pray for every need in this group, O God. And we pray that you will be the one to extend your hand, O Lord, to provide for every need. Maraming maraming salamat, Panginoon. Patuloy na inaangkin namin ang katugunan ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tuloy tayo ngayon sa ating pag-aaral. Pero bago tayo tumungo doon sa ating discussion for today, patungkol doon sa integumentary system, the largest organ in the human organism. Balik tanawin natin yung ating mga natalakay na kamakailan. Let's take a look at this. Pinag-usapan na natin kamakailan yung patungkol sa human skeletal system. And kung inyo maalaala, di ba, nabanggit natin that there are how many bones are there sa katawan ng tao? There are, dali, ba't nawawala yung aking Ayan, mayroong 200, no? 206 na buto sa isang adult na individual. Okay, ano-ano yung mga buto na yon, no? Makikita natin dito. Ba't ay gumalaw yung aking slide? Ayan. Makita natin dito, una sa lahat, we have the cranium. So napag-usapan na natin yung mga flat bones na yan, no? Kung ano-anong bumubuo sa cranium, sa yung zygomatic bone, sa frontal ano natin, sa buto natin, no? The mandible, and then the zygomatic bone na makikita natin dito, yeah, mandible, itong pang ano natin, panguya natin. And then we have this scapula. Malito illustration. Ang scapula natin ay bandang likuran. Ito yung parang palikpik sa likuran. And then rib cage, no? Meron tayong rib cage, magkabilang bahagi po 'yan. Of course, yung ating breastplate. This is the sternum. Ayan, yung breastplate na yan, it's a form of a flat bone. And then you have the vertebrae. Ito yung ating buto sa ating likuran, the vertebrae. And the radius. Ayan, ito yung radius na buto. And all na itong sa kabilang side, you have the pelvic bone or the pelvis. Ayan, ba't nawala uli? Ay, okay, the pelvic bone or the pelvis. And then the coccyx, ito yung kuyukot natin sa bandang dito sa puwitan natin. You have the long bone, the longest, and ano to, the heaviest and the strongest bone, ika nga. The femur, and then the patella, going downward, you have the tibia, no? Pag sinabi natin tibia na nasa lower bone natin, ito yung uri ng buto na nawala. Mataba, no? The tibia, naglalaro yung aking ballpen. Okay, the tibia here. Pag sinabi natin tibia, ito yung shin bone, ito yung medyo makapal-kapal o mataba. Okay? Tibia is mataba. Yan, nabuto sa ating lower leg. And then yung fibula naman, ito yung fayat. Sabi na iba, fayat. The fibula. Ayan. And then, ayan, tarsal sa kamay, metatarsals and the phalanges. Okay? And the sa baba, I'm sorry, tarsal sa baba pala yun. Na-mix up na ako. Okay? Tarsals na nandito, we have the tarsals, the metatarsals, and the phalanges. Yung dulo, yung ating mga daliri sa paa. Sa kamay naman, you have here
Yung una sa lahat, the carpals and the metacarpals and again the phalanges. Yan. Ayan, review lang po yung ginagawa natin po. So these are the bones that are dominant, no, na dapat nating tandaan. But like what I said earlier, hindi naman natin kailangan mahima-hima yung 206 na buto na yan, but it pays to know which one ang yung distribution po natin ng 206 na bones. Ngayon, tutungo naman tayo sa kabila, the muscular system, which is our discussion yesterday. Okay? Ilang buto uli ang ating ang ating muscular system. We have the 604, no? 604 na bones. Ayan. Muscles. But again, hindi po natin dapat tandaan yung 600 na mga muscles kasi napakadami po niyan. Tingnan lang natin yung mga major na mga muscle groups na maaari nating tamaan pag tayo ay nagmamasahe. Okay, pag nakaharap, okay, ayan, we first talk about yesterday sa deltoid. Ito yung banda dito sa balikat natin. You have the biceps. Okay, lateral sides sa ano to sa ano sa uh, anterior side, no? Lateral anterior side yung ating biceps, and sa likuran naman yung ating triceps. Then follows next is the brachioradialis. Okay, ito yung muscle na nasa bandang harapan natin. And then on the side, we can see the muscle here, yung tinatawag na pronator. Ang pronator ay isang dahilan upang maidapa yung ating kamay. And of course, the opposite of pronator is the supinator, which makes our hand move upward, no? Na isusupine yung ating kamay. And then you have the thenar, okay, and the hypothenar, yung medyo sa ilalim ng thenar. Yeah, hypothenar muscles, yun yung sa ating palad, no? Ito yung thenar and the hypothenar are here. Okay? And then sa dibdib naman ng natin ay nandito yung pectoralis major or pecs, no? And then hindi natin napag-usapan yung oblique, external oblique, actually yung sa tagiliran po natin na muscle, and also the rectus abdominis. When you say rectus abdominis, ito yung located sa ating tiyan. Okay? Yeah. Hindi natin din napag-usapan yung sartorius, but yung sartorius, the long muscle mula sa ang tawag niyan sa ating hip bone pababa hanggang sa tuhod. Ayan, parang sang sash, no? That is the sartorius muscle. And quadriceps, no? Yung quadriceps natin, binubuo yan ng rectus femoris, vastus medialis, okay? Vastus intermedius and vastus lateralis. Okay, yun po ang ating quads. And of course, yung tibialis anterior na muscle, malaking muscle po yan, malapad na muscle na matatagpuan natin sa ating nakapatong po yan sa tibial bone, no? Sa tibial bone natin, no? Tibialis anterior. Pag nakatalikod naman, ang tandaan natin, yung parang saranggulan na muscle na nasa likuran ng ating client, ito ang tinatawag na traps, no? O parang saranggula yan. And we also discuss about the rectus spinae. Yan, nasa ilalim po ng ating pong trapezius muscle. And the latissimus dorsi, no? Sa gilid po yan. Okay? Para siyang para siya yung malapad siya na muscle na nakabalot sa ating tagiliran. And of course, the gluteal muscles. Okay, and then the hamstring, biceps, femoris, semimembranosus, and semitendinosus. Ayan, nakakabulol siyang bigkasin. Okay, of course, ang ating bagtak o binti, no? Ito yung gastrocnemius. So there's still many others, pero tulad ng binabanggit natin, these are the ones that are dominant muscles na kailangan nating maintindihan, malaman natin sapagkat pag tayo nagmamasahe, madali nating kung ano yung pinapagawa sa atin ng ating assessor, madali natin ma-identify. Lalo tigit pag tayo na ay actual na nagmamasahe sa ng ating mga clients. Okay? So ayun po ang ating pong
maiksing review lamang po patungkol dun sa iba't ibang bahagi ng bone groups at ng ating muscle groups. Ngayon sa araw na ito, sa ating pagpapatuloy, pag-usapan naman po natin patungkol naman sa pinakamalaking organ system. At ito ang integumentary system. Okay. Integumentary system is the largest organ in the human organism. Now, let's dive into ano ang composition ng ating balat. Okay, like what we said, the skin is the largest organ of the body and its functions are the following. Okay, number one, it helps protect or it serves as a protection covering to the body, no? Ibig sabihin nun, talagang yan yung bumabalot sa buong katawan ng tao, no? Sa ano yan, yung pinaka layer na naka pumuprotekta, no, sa katawan. And then ang sumunod naman ay pinipigilan nito ng ating balat yung pagpasok ng mga harmful, no, harmful microorganisms like mga bacteria na mga harmful binabawalan, pinipigilan siya po yung pagpasok po nito at iba pang mga microorganisms na maari magdudulot ng sakit sa katawan ng tao. Ano pa po? So makikita po natin dito dahil po siya po nakabalot sa katawan ng ating pong katawan, of course, natural po napipigilan po yung pagdaloy po, no, ng mga body fluids, no, which we need in our survival, no. So kailangan ma-maintain po yung mga body fluids na kailangan po natin sa ating katawan. And then of course, ang ating balat pa rin ang siyang tumutulong upang maibsan yung harmful effect, yung epekto po ng UV rays or violet radiation. So yan po, nag-i-screen po yan, no? Nag-i-screen po ng ating sa pamamagitan ng ating balat ang mga nakakasirang mga ultraviolet radiations or UV ray na sinasabi. Okay? And of course, tulad ng binabanggit po natin, pinapanatili po niya yung body temperature na kinakailangan po ng ating katawan upang ang ating mga vital organs at ang ating buong sistema ng katawan ay makapag-function po normally, no? Makapag-function po ng maayos, no? So 37.5 degrees centigrade at yung constant po na sinasabi po rito is 37 degrees centigrade. Okay? Kasi pag 37.5, medyo sinat na, lagnat na po yun, no? So 37 degrees centigrade ang kinakailang mapanatiling yung init na kailangan ng ating katawan para ang ating buong katawan, ang buong sistema ng katawan natin ang makapag-function ng maayos, no, ng normal. Okay? Ayan. So, ngayon naman pag-usapan natin yung skin layers at and components. Ano po yung mga iba't ibang baitang, no? Iba-ibang layer ng ating balat at yung kanya mga components ng mga kabahagi. Okay? Una sa lahat makikita natin the upper layer of the skin. Ito yung epidermis, no? At binubuo ito ng melanin at ang keratin. So, tingnan natin sa image na to, ito po, no? Ito po yung ating epidermis, no? Sa po yung nasa bandang ibabaw po na balat natin, no? Yan po yung exposed agad, no? Siya po yung ika nga sa mga panahon po ng COVID, di ba? Yun yung ating pinaka frontliner. Okay? So, ayan. Ano po yung melanin? Melanin produces hair and eye and skin pigmentation. The more melanin you have, the darker your skin would be. No, sila yung nagbibigay kulay din sa ating balat, no? Kaya po pag ang tao po ay punong-puno ng melanin, yan po ang dahilan kung bakit ang ating balat ay darker, no? Darker po ang ating balat. At kapag manipis yung ating melanin, yan naman po ay ibig sabihin ay yan po dahilan kung bakit ang mga karaniwang tao na may mga ganitong balat ay mapuputi. Okay? Kaya lang po, yung mga ginagawa po ng glutathione, di ba? Kaya minsan yun yung dahilan, no? Ninipis po yung ating pong
melanin na yan, kaya pumuputi yung tao. Kaya lang ang downside naman, kapag ka manipis ang iyong melanin, you are more prone to UV ray, ano yung tawag nun? Ang tawag nun, effect, no? Yun yung mga prone sa sa skin cancer, no? Yan po yung mga nakikita po sa mga pag-aaral. Kaya po yung iba, kapag madalas ang gamit po ng mga glota ng mga yan, talagang nagtatago. Pagka may araw, talagang nagtatago, nagbabalot ng balot ng katawan, no? Kasi yun nga, ang the danger, kasi pag constant exposure sa sun, manipis ang yung melanin, all the more you are prone to skin cancer. Okay? So tuloy po tayo. Ayan, ano naman po yung keratin, no? A keratin is a type of protein that help form the tissues of the hair, the nails, and the outer layer of the skin. So, yun po yung madalas makikita natin yung sa buhok po natin, sa ating mga kuko, no? Other parts of the skin. Ito po ay, dahilan po sa keratin. Okay? And then, okay, so what we have kanina is the epidermis, no? Ito yung nakikita natin sa illustration. Now we will proceed into our discussion on the dermis. Okay, so what is the dermis? According to scientists, no, ito daw po ay ang totoong skin, no? Ito po ay ang true skin po natin, no? This is the lower, thicker part of the skin. Ayan. Okay, composed of blood vessels, sensory nerve endings, sebaceous glands, and the sweat glands, okay? And the adipose tissue, no? So, yun po yung bumubuo po ng ating pong dermis. Let's take a look sa baba kung mayroon pa tayong isang illustration. Ayan. So, yun to yung dermis na yan. Oh. Kanina, basta po pag outer layer, epidermis po yan. At ang epidermis po, by the way, bago makalimutan, ito po yung madalas po na yung type po ng ating balat na nagpapalit po madalas, no? Yung ating mga dito, mga cells na dito, no, nagpapalit po ng madalas. Ngayon, sa baba po niya, kaya tinatawag pong dermis kasi ito, ang bahagi po ng ating balat na nananatili, no? Siya po yung as is po yan, no? Kahit na magbago ang panahon, as is po yung dermis po natin, no? So, ayan po, nakikita natin po rito yung sweat glands, no? So ito po ay parang spiral looking po yan, no, tube na pag ganyan palabas hanggang sa ating balat. At kung mainit po ang panahon, anong ginagawa ng sweat gland? Nagpuproduce po siya ng pawis. Bakit po? Kasi po ang ginagawa po niyan para ma-moisturize yung ating balat, no? Manatili pong katamtaman po yung init ng ating ng pangangatawan. So this is the work of the sweat glands. Ang oil glands naman, almost similar din yung kanyang ginagawa, no? Moisturizer din po siya. Kaya lang po, mayroon po siyang katangian ng langis na naging sweaty, no? Iba yung kanyang texture compared doon sa pawis. Okay? At sa dulo po niyan ay yung hair. Ito makikita po natin yung hair follicle. This is the hair. And then yung hair follicle na yan. And of course, makikita po natin sa ilalim po ng dermis yung dalawang uri ng mga blood vessels, no? Yung mga blood vessels na dumadaloy dito, no, sa ilalim po 'yan. Okay? And of course, the adipose tissue. Yung adipose tissue na 'yan, yan po yung mga fatty substances. Yung malaman-laman na bahagi po ng katawan ng tao. Okay? Ayan. So, maiksi lang pala, no? Okay, maiksi lang yung ating discussion regarding doon sa dermis. What else do we have here? Tingnan po natin. Yun lang po, no? Yun lang po ang mahalagang makita po natin. Balikan natin the skin layers. We have the dermis, epidermis, and ang hindi lang po nakapalob dito, but I doubt kung isasama yung sa exam ng DOH, yung hypodermis. Yun yung talagang pinakailalim na bahagi, no? Actually, mostly composed ito ng adipose tissue. Sa upper layer, makikita natin yung keratin, saka yung melanin. And of course, sa dermis part, yung blood vessels na pinagdadaluyan ng ating dugo. And then the sensory nerve.
Yung sensory nerve endings nga pala, bahagi ito ng ating nervous system, no? Na kung saan ay ito po ay parang receiving air, ano pong receiving area ba tawag, no? Receptors po siya, no? Siya po siya po ay nakakatanggap ng mga stimulus, no? Lahat po ng mga galaw ng mga senses na monitor po ng ating pong receptors na yan, no? Ng nerve endings na yan. And then yung glandula sebaceous glands, tulad sinabi natin, ito yung malangis na bahagi ng ating pong balat, no, nagpuproduce po ng mga ang tawag no, ng moist, nagmo-moisture na malangis, no? And then the sweat glands, ito po yung glandula ng pawis, and yung matatabang mga selula, which is also called as the adipose tissues or the adipose cells. And then yung ating mga blood vessels, which are the arteries, the veins, and also the capillaries. So po ito po yung mga major components po niyan. Mayroon pang anyway, tulad nung nabanggit natin, marami pang dapat tatalakayin po dito sa bagay po ng integumentary system. Subalit sa ating pong reference manual mula sa DOH, ito lang po yung nais nila pong magkaroon tayo ng kaunawaan. Okay? So ngayon, tutungo naman tayo sa isa sa mga pinaka masasabi kong importante or interesting na topic, no, ng ating pangangatawan, which is the circulatory system. Okay, tunghayan po natin yung slide na yan for a while. Okay, here you are, circulatory system, organs, structure, and functions. Let's take a look kung ano yung, ayan, baliktad yung aking may nauna. Okay. Okay. The circulatory system contains the heart and the blood vessel. So ang pinakabida po dito ay yung puso. Yan. Tulad ng binanggit natin, 'di ba, yung puso ng tao? While medyo nawala pala yung aking okay, ayan. Nasaan na yung image? Yan, okay. Circulatory system, like what we said kanina, ang ating pong pinaka-bida po sa circulatory system ay ang puso ng tao at yung mga blood vessels na kung saan ay dumadaloy po yung dugo. Okay? At ang puso, tulad ng binabanggit po natin, ay kasing laki ng ating kamao. No? So this is how big your heart is. Kapag tinanong kayo minsan sa oral practical exam, madali nyo ma-describe. Kasi minsan po yung mga assessors, pagka gusto nila kayo bigyan ng PUGI points, yung mga gano'n, no? May mga itatanong sila at mostly sa mga tinatanong nila sa anatomy physiology has something to do with the circulatory system. Ewan ko nga ba, ba't gano'n, no? Kung minsan naman, yung mga in the past kasi, 'di ba, hinahanap lagi ng DOH kung sino yung pwede mag-top, no? Meron silang category ng mga top notchers, mga top 5, top 1, top 10, walang top 10 normally top 5. Ngayon, meron silang mga set questions. Halimbawa, kung gusto mong magpabilang ka doon sa top 5 ng DOH, may mga set questions silang binabanggit, no, tinatanong. At isa sa mga commonly asked question is about the circulatory system. Okay? What about the circulatory system? Halimbawa, can you describe to me papaano gumagalaw ang dugo sa puso ng tao? Yung mga gano'n, no? So that's one of those, no? Yung mga pwede itanong ng mga assessor. Pagka parang nakikitaan nila ng potential na mag-top yung isang tao na yon, no? So I just hope na ibabalik ng DOS yung gano'n kasi pagka kabisado mo yung mga katulad ng ganito, talagang mataas yung chance mo na mapabilang ka doon sa top 5 na hinahanap-hanap ng DOH. Now, balik tayo po rito sa circulatory system. Tulad na sabi natin kanina, ito ay ang sentro po ng circulatory system, yung puso, tsaka yung blood vessel, at ano yung kanyang function, ano yung kanyang gawain. Okay? Ang puso, ang blood vessel, ay nagdadala ng oxygen, nutrients, and hormones
to the cells. So yun yung po yung ano po, yung pinakabuod ng gawain po ng circulatory system. Habang siya nagdadala ng oxygen, habang siya nagdadala ng nutrients, habang nagdadala sana ng hormones na pinubudos ng ating katawan, siya din po ay kapag karaka ay nag-aalis din po ng mga waste products sa katawan ng tao, no? Halimbawa po niyan, yung carbon dioxide, no? Yun yung pinakausok, no? Parang sasakyan, di ba? Pag ang sasakyan ay tumatakbo, tumatakbo yan dahil po sa fuel, sa gasolina o sa krudo, tumatakbo po yan. Pero in the process, on the process, meron na burn siya ng mga waste materials at yun yung lumalabas sa tambutso. No? So ganun din po sa katawan ng tao, no? Ganun din po ang nangyayari, no? So una sa lahat, ang lagi nating pakaisipin, yung ating circulatory system ay nagse-circulate, no? Pinapaikot niya ang oxygen, lahat ng nutrients, lahat ng mga hormones na kailangan natin for our survival, at the same time, it helps remove all toxic materials, particularly yung carbon dioxide. Okay, so yun po yung dalawang major function po ng ating katawan, no? And now let's dive into the circulatory system, the organ structure and functions. Ano po 'yon? Oh, tulad ng sinabi natin, the heart is as big as the fist, no? Sa puso ang kasing laki ng kamao ng tao at ang kanyang gawain ay mag-produce ng dugo, no? Mag-pump, I should say, hindi mag-produce kundi mag-pump, no? At ang pagpapump niya, ang pagbobomba niya ng ano, hindi ng tubig kundi ng dugo sa katawan ng tao, yan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng circulation. Okay? So, ang function ng puso ay mag-transport ng oxygen, and then katulad din po ng buong circulatory system, nagta-transfer din po siya ng mga nutrients doon sa pinakamaliit na basic, no, basic unit of life, basic structural unit of life. Tama ba 'yon? Okay, which is the cell at also the elimination of wastes, no? Parang paulit-ulit. Okay? So, ayun po. Ano po yung structure ng puso, no? You have here, let's take a look kung meron tayong malaking image na yan. Yan. Okay? Tingnan natin po dito, no? We you have here, ito po yung pinaka-struktura po ng ating pong puso. Okay? Ang pinaka-main na dapat nating tandaan is yung aorta. Ito po yung aorta na yan. Ano po yan ha? Pagka pula po, ibig sabihin nun, normally po yun yung po yung ating palabas po sa puso na ano na dugo, no? That's the artery, no? The aorta. Yun po yun. And then of course, meron tayong tinatawag na mga veins, no? Yung pag sinabi naman natin na vein, yung lagusan na yan, yung daluyan na yan na patungo sa puso, no? Aorta, palayo sa puso, vein, papasok sa puso. Tandaan lagi po natin po yan, no? Okay. So, ano pang sumunod? Aside from the superior vena cava, the one that you can see here, this is the superior vena cava. Mayroon din po siyang tinatawag na inferior vena cava, no? Superior, di ba? Sinabi natin superior nasa bandang ibabaw, inferior nasa bandang ilalim. Okay. Marami po tayong dapat tingnan po rito, pero ang importante lang makita natin, number one, ay ang mga bumubuo ng ano, yung pagpapump ng ating puso, which is the right atrium. Okay, ito yung nasa right atrium. Let me check kung I have here my ano, my mini heart model. Parang ano, parang missing in action yung aking isang, may model na tayo niyan dati na ano eh. Anyway, so right atrium, sa ilalim ng right atrium is the right ventricle. Okay? Ayan po. Medyo like what we said, di ba nakatabingi yung ating puso na nakagano, no? O tingnan natin po dito, nakatabingi po siya ng konti. So the same is true doon sa ating illustration na makikita rito, no? Opposite of the right atrium is the left atrium.
Yan, ito po yung left atrium and then the left ventricle. Yan. Okay? So, right atrium, pag sinabi natin right atrium, of course, nasa bandang ah, kanan. Okay? And then sa ilalim niyan is the right ventricle and the left atrium, yung kaliwa, and then sa ilalim naman po niyan is the left ventricle, no? And the others, we have the pulmonary arteries. Again, pag sinabi nating artery, di ba? Yung dugo na pumapasok dito mula sa labas, no? Pag sinabi nating pulmonary, mula sa ating baga, papasok po niyan. Ito naman pulmonary vein, ito naman yung vein na yan ay ang dugo na yan, pag pula, ay lumalabas mula sa puso. Pero ito naman, sa pamamagitan po ng pulmonary vein, makikita natin dito, ito naman yung uri ng dugo na pumupunta sa baga ng tao. Okay? Ayan. In between, tandaan natin, lagi po sa ating pong atrium, sa right atrium, lalo na, in between the two, kasi nahati po, no? Apat na compartment po yung puso natin, di po ba? Apat na compartment, right atrium, right ventricle, left ventricle. Now, in between the two, in between doon sa right atrium, ayan, ay mayroong isang valvula. Ano yung valvula na yan? Ang tawag ng valvula na yan is tricuspid valve. Okay. Ano po ang purpose ng tricuspid valve? Okay. Medyo maliit lang itong hawak natin na model. Ang purpose ng tricuspid valve o any valve for that matter ay para i-prevent, pigilan ang tinatawag nga na backflow. Okay? Pag sinabing backflow, yung pagbalik ng object, nung pagbalik ng liquid na kung saan siya nanggaling. Okay? So yan po ang ginagawa po ng tricuspid valve, no? Yan po yung valve na makikita natin sa left o sa right atrium tsaka sa right ventricle, sa pagitan ng dalawa. Okay? Ang sumunod naman sa kabilang bahagi, kung mayroon tayong right atrium, mayroon tayong tricuspid valve, between tricuspid valve, sa kabilang bahagi naman, ah, yan, bicuspid valve, hindi siya nakita po rito. Between the left atrium at left ventricle, mayroon pong bicuspid valve, no? Bicuspid valve. This is the valve that is found here. Ayan, no, wala siya sa ating illustration. Ewan ko, nakaligtaan yata, no? So dito po, ito po matatagpuan yung bicuspid valve. Tricuspid valve sa kabila, dito naman sa kaliwang bahagi ay bicuspid valve. Okay? So ayun po, no, ang layunin po ng valve uli ng valvula ay para pigilan po ang backflow, no, para hindi po babalik po yung pagpump ng dugo sa puso natin, hindi po siya babalik kung saan po siya nanggaling. Okay? So yun po ang mga dapat nating pakatandaan sa struktura ng puso ng tao. Okay? So ito naman ay makikita natin yung illustration naman po ng thoracic aorta at abdominal aorta. Yung aorta, like we said, yung aorta na yan ay yun yung dugo na napupudus o naipapump mula sa puso. Okay, nagkakaroon po siya ng circulation, no? Nagkakaroon po siya ng pag-ikot. Yun. O dito na makikita natin yung thoracic aorta na yan ay ito yung uri ng aorta na nandito po nakapag-circulate malapit po sa ating dibdib, no? Sa ating thoracic cage, no? Dito po sa dibdib at yung abdominal aorta naman ay malaking tubo din po siya na kung saan ay dumadaloy ang dugo na napapump mula sa puso patungo sa ating lower intestine, sa ating mga intestines, no? Sa ating tiyan, no? And then nagkaroon po ng distribution sa banda po sa iliac, no? Dito na yan sa baba ng ating katawan. Now, the one that goes up, yung ascending aorta na yan, ayan, ito naman ay patungo doon sa ating utak ng tao, no? So yan po ang major flow ng dugo natin na napupudus, napapump ng ating pong puso. Okay. Ayan. Ito yung mas magandang illustration po ng diagram ng puso na kung saan ay dumadaloy po yung dugo. Okay? Saan tayo magsimula? Papasok o palabas?
Saan yung gusto? Yung papasok na lang, no? Para makuha din natin yung palabas. Okay. Like we said kanina, di ba? Ang major ang tawag niyon vessels, no? Ang major vessels na kung saan ay dumadalo yung dugo, yung galing sa babang bahagi ng ating katawan, the inferior vena cava, ito po yung pasok po niyan. And then the superior vena cava, ito naman po yung pasok po ng dugo, no? Just take a look doon sa mga arrows, no? So, yung pagpasok ng ayan. Pagpasok ng dugo na dalawang uri ng dugo, oxygenated tsaka deoxygenated. Okay, pag sinabing oxygenated, yun yung may oxygen na nanggagaling sa puso. Pag sinabi naman natin na deoxygenated, yung dugo na yan, walang oxygen at pawang mga ano na po yan, no? Na-expel na po yung carbon dioxide at binabalik na po sa puso. It goes here dito sa sabi natin na right atrium, no? Kumbaga yung right atrium na yan ay diyan po namamahinga muna yung ating dugo, no? Yung ating deoxygenated blood, no? Pag sinabing deoxygenated blood, wala na po siyang oxygen. Now, once it stays here, hindi po siya tumatagal, no? Pinapump ng puso and then tumutungo siya dito sa right ventricle, no? Right atrium, bandang apex, no, sa ibabaw, and then right ventricle, ito na yung nasa bandang ilalim. Okay? Mula sa right ventricle, of course, dadaan siya doon sa sinabi natin na tricuspid, no? Tricuspid valve. Okay, isasara niya yan, no, para hindi magkaroon ng backflow. And then from the right ventricle, ipupusuli ng puso yung dugo na yan, pupunta po, dadaloy po sa pulmonary valve, no? So may isang valvula po yan siya, no? Papunta naman po sa baga ng tao, no? Ayan po sa lungs. And then pulmonary artery. Ayan, no? So lalabas yung dugo na yan, no? Saan siya pupunta? Papunta sa sa baga, no, sa lungs. Okay, now, later on we will find out kung paano yung process na nandiyan. Pagpasok ng dugo na yan sa baga natin, sa baga ng tao, ay nagkakaroon ng gas exchange, ika nga, at sa pamamagitan ng gas exchange, naalis na yung mga carbon dioxide, okay? And then, naging fresh na yung dugo. Okay, naging fresh na yung dugo at ito na ngayon ay kailangan niyang bumalik, no, sa puso. Ayan. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng tinatawag na pulmonary veins. Okay? Papasok po siya diyan, pulmonary veins, yan, papasok po sa kabilang bahagi din po. Ganito din po yan. And then it will land here sa left atrium. Ito yung kabilang bahagi po ng ating chamber of the heart, no? The left atrium, and then from the left atrium, ipapump ng puso natin, yung dugo na nandyan, yung oxygenated na blood na yan, and then it goes down to the left ventricle. Okay? Right atrium, left ventricle. From the left ventricle, patuloy siya magpapump, and then where does it go? Now it proceeds to the aortic valve. So, dadaan po siya sa isang valvula uli, and then it goes to the aorta, and from the aorta, lalabas na ang dugo na yan, no? Saan na po yan pupunta? Magsi-circulate na po yung dugo na yan sa buong katawan ng tao habang umiikot siya, nire-replenish niya ng oxygen ang bawat selula sa katawan ng tao. And how many cells do we have in our body? Diba? Sabi po natin, billions and billions of cells. Ganun po kadami po yan. Habang umiikot po yan, ay nasasagat niya naman ngayon yung mga waste na mga material, no, nasasagap niya ngayon yung mga carbon dioxide na yan. Once napuno na po yan, babalik uli sa puso ng tao, no? Sa puso natin, yan, through the inferior vena cava and the superior vena cava, and then it goes inside again to the right atrium, it passes to the tricuspid valve, the right ventricle, it goes to the pulmonary artery, nasa lungs natin po yung replenishment ng ano natin no, nagkakaroon ng gas exchange, and then babalik uli sa puso, and then to the left atrium,
dadaan sa bicuspid valve, and then the right ventricle, and then it pushes back the heart to the aorta, and the aorta iikot uli sa katawan ng tao. Okay. So yun po ang ano natin, no. Take a look, closer look at this illustration kasi dito nyo po pwedeng ma-describe yung blood circulation o yung circulation of the blood in the human heart, no, sa puso ng tao. Okay? So ayun po, no. Very very interesting, di ba? Nakita na po natin. Okay. Now, ang sumunod, di ba sabi natin, ang bahagi po ng ating circulatory system, you have the heart and the blood vessels. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin yung dugo. Okay? Ano naman yung dugo? The blood is, as we can see here, this is the fluid of life. No? Fluid of life. Ito yung ano bang fluid sa Tagalog? Ito po yung liquido. Likido ng buhay. Okay? Ano pong ginagawa po ng ating dugo? Number one, yes, the blood is the one that carries oxygen from the lungs to the cellular level. No? So, yun, nakita natin kanina, di ba? Ang once na ang dugo ay pumunta sa lungs, nagkaroon ng gas exchange, natanggal yung carbon dioxide, and then papasok yung oxygen. Pagpasok ng oxygen, yan, ibabalik, pupunta sa puso, and then iikot po yan sa buong katawan, and then ang pinaka-endpoint ay ang selula. No? Kaya nga rito, from the lungs to the cellular level. Okay? At pangalawa, takes carbon dioxide away from the body. No? So, yung pag away from the body, hindi po nangyayari yan in transit. No? Habang tumatakbo, hindi po nangyayari yung carbon dioxide, ano yan, yung pag-expel ng carbon dioxide. Nangyayari po ang pag-expel, pagtanggal ng carbon dioxide doon sa ating baga. Okay? Ayun po, that will be another discussion later on, no? So ganun lang po ang ano po ang main work, no? Ang main na gawain po ng ating dugo, nagdadala ng oxygen, nagdadala din sa ng carbon dioxide. But that doesn't happen one at a time, no? Oxygen muna, and then habang tumatagal, ibabalik niya sa ating puso yung carbon dioxide. Okay? So kaya nga paikot-ikot lang po yung ating dugo na yan. Okay? So ano po yung struktura po ng dugo? We have the red blood cell or the RBC, at ito ay nagagawa o ginagawa doon sa bone marrow, 'di ba? Alam niyo po yung pag kumain tayo ng bulalo, 'di ba? Yung hollow part na yon, mayroong parang sticky na white object na nandoon. Yun po yung bone marrow, no? So diyan po ginagawa ang red blood cell or yung ating pong RBC. Okay. Now, what about the white blood cell? Yung white blood cell or the WBC ay bahagi ng ating immune system. Okay? Bakit po? Kasi ang ating WBC na yan, yung white blood cell na yan, yan yung ang kanyang gawain ay gapiin, no, talunin, puksain ang mga harmful microorganisms po yung tumutulong upang maano po natin, no, ma-eliminate po natin yung mga harmful, no. By the way, you have to make a balance here. Anong microorganisms na friendly, na useful, yung ganon. But they are also harmful. So ang ginagawa ngayon ng white blood cell, ito ngayon ang ano, panglaban ng ating katawan, no. Siya po yung gumagapi, no. Okay. So, ayan, may nag-request po sa inyo na may caption po sa Tagalog. Hindi ko lang alam kung it will appear in Filipino, but just the same, just take a look later on. Okay. So, red blood cell, white blood cell. Red blood cell carries oxygen and carbon dioxide. The white blood cell is the one that helps fight against microorganisms, no, harmful microorganisms. Now, the third element that we can see here sa puso as sa dugo ay ang platelets. Okay, ano naman po yung platelets? Here, ito yung matuturing natin ng mga platelets. These are tiny disc-shaped cells that forms blood clots to slow or stop bleeding. Okay. Pagka dumadating sa panahon na may trauma tayo at mayroong sugat sa ating balat, no? Ang siyang namumuo upang pigilin ang pagdaloy ng dugo or
o pabagalin yung pagdaloy ng dugo because the moment na mabawasan ng dugo natin, delikado po sa katawan ng tao, di po ba? Kaya po si platelets, siya po yung ngayon ang siyang nagkukos upang mapigilan po yung unnecessarily na pagdaloy ng dugo, no? Napipigilan po niya, nai-stop niya po yung bleeding na yan. Okay? Now, ang sumunod naman, pangapat, na bahagi po ng ating pong dugo ay yung plasma and plasma protein. Okay? Pag sinabing plasma, ito po ay malinaw na likido. These are clear liquid that is 90% water, composed of water, and composed of dissolved salt and minerals. No? It carries food and waste from the tissue. So, yung plasma na yan naman po, no, ang dinadala naman po niyan ay yun po ay gawa sa water, sa tubig, at ito ay nagdadala ng mga pagkain, no? Pero at the same time, basurero din po siya, no? Nagdadala din po siya ng mga ng mga waste material mula doon sa tissue. Dala ng pagkain, magdadala ng basura. Magdadala ng pagkain, magdadala ng basura, no? Saan po nagaganap po 'yan? Dito po sa plasma and plasma protein. Okay? Ulitin natin. Red blood cell is the one that is made sa bone marrow natin. Ito po yung dito po ang bulk ng ano po ng dugo natin na umiikot po sa ating katawan. The white blood cell is the type of a blood, part of a blood, hindi po type, kundi part of a blood na ano po siya, no, lumalaban po siya sa mga harmful microorganisms na nagkukos sa sakit ng tao. The platelets is the part of the blood na siya naman po ang kanyang mission sa buhay ay hanapin po kung saan meron po mga blood flow na mga ganyan, meron po may mga sugat na ganyan at pinipigil niya po, no. Siya po ay nag-i-stack po siya ng kanyang mga platelets na yan at pinipigilan po ang pagdaloy ng dugo, no? Dahan-dahan niyang pipigilan. And then yung plasma protein, like what we said, ito po ay yari po sa 90% na water and then meron po siyang dissolved salt and minerals and also ang kanyang primary function ay magdala ng pagkain doon sa cellular level at mula naman sa cellular level ay siya naman po magdadala po ng waste materials. Okay. So very beautiful, di ba? Ang ganda ng ang ganda ng gawain ng bawat bahagi ng ating dugo. Okay. Na yung pangatlo, okay, the heart, the blood, and the blood vessels. Ang pangatlo, blood vessel, no? Blood vessels is a tube to which blood circulates in the body, no? So yan diyan po umiikot po yung ating pong dugo, no? Yan po yung blood vessels na yan, no? Anong uri po ng ano po yan? Anong uri po ng muscular tissue? Di ba? Tulad sinabi natin, this is ano siya, no? At tawag noon, we are not conscious about how it moves, but it does move, no? At siya po yung tumutulong po para magdaloy po yung dugo sa katawan ng tao. At ito po ay binubuo ng arteries, ng veins, at ng capillaries. Okay? So, tingnan natin ulit. Dito sa ating illustration, okay, mula sa ating baga, no? Mula sa lungs, napaprocess po, nagkakaroon po ng gas exchange, and then the blood that moves around from here, nagkaroon na po ng oxygen, papasok po sa ating pong sa mga veins na yan, okay? Sa pulmonary vein, mula sa puso, ipaprocess na yan, and then mula sa puso naman to the aorta, kikilos po yung ating dugo dito sa blood vessels na yan, no? At this time kasi pag palayo sa puso, artery po ang tawag po dyan, nagkakaroon din po ng exchange dito po sa ating pong capillaries, no? Sa capillaries natin, malilinggit po yan na marang net, no? Maliit po siya na net, nagkakaroon po ng exchange na kung saan ay yung dugo, yung oxygen pupunta sa cellula, and then igagada naman niya yung mga carbon dioxide, and then dadalhin na ulit ng dugo na ito na naging bluish na po yan, dadalhin yan at pupunta yan sa inferior vena cava at sa superior vena cava, ipaprocess ulit yan, ipapump papunta sa ating baga, no, sa lungs, and then magkaroon ng gas exchange po dyan, no, and then from there, babalik ulit yan dito, no. So yan po ang pagdaloy po ng dugo sa katawan ng tao. Okay? Yon.
Tulad sinabi natin, napaka-interesting, no? So, ang blood vessel na yan ay nabubuo sa dalawang uri, no? Well, katulad nung, ang pinakahuli naman po niyan, hindi nakita dito, later probably, is yung ating capillaries. But yung artery, these are elastic blood vessels that transport blood away from the heart. Okay? Basta po, away from the heart, always artery. Yun yung keyword na tandaan po natin, no? Pagka vein naman po, ito naman yung pabalik sa ating puso, no? Same as artery but at a lower pressure, no? Dito kay artery, excited pa yan, no? Excited pa yan, lagi push yan, dala pumunta doon sa selula. Pero pagdating kay vein, madalang-dalang na yun, mabagal-bagal na yung kanyang pag-move at pinupush niya yung dugo pabalik sa puso. Ayan, siguro mabigat yung mga carbon dioxide na yan. Kaya slower yung kanya movement, no? Pabalik sa puso. But just the same, napakahalaga ng kanyang gawain. Okay? Ayan. So, capillaries, no? Ah, artery tsaka vein tapos yung capillaries. The capillaries, tulad ng sinabi natin, parang maliliit, no? Malilinggit po yung mga net, no? These are the smallest and most numerous of all the blood vessels, no? Ito mas marami, maliliit, malilinggit, no? Maninipis, no? And fragile, no? Talagang ano yan, maselan. Okay? So ano po yung ginagawa po niyan? Ito po, dito po tinatransport yung dugo, yung nutrients and oxygen doon sa selula na kailangan ng katawan. At the same time, I don't know if it's here. Ayan, sorry. Ah, siya din po, dito din po manggagaling yung mga ano na, no? Yung mga waste materials, yung carbon dioxide na pinaprocess naman po pabalik doon sa puso. Ayan. Okay? So I think yan naman po ang ano, yan naman po ang kabuuan ng ating discussion regarding dito sa circulatory system. Ulitin ko, ang dugo pumapasok sa ating inferior vena cava, superior vena cava, right atrium, right ventricle, pupunta sa lungs, and then mula sa lungs, papasok through the pulmonary veins, and then it stays for a while sa left atrium, dadaan sa bicuspid valve, left ventricle, and then it is pumped away from the body through from the heart through the aorta. No, ito yung mga valves na yan. Ikot uli, and then inferior vena cava uli, superior vena cava uli. The process goes on and on and on and on. Okay, so sabi natin, yan yung pinaka-flow na makikita natin, no, daluyan po ng dugo sa ating katawan at tandaan lang po natin, no. Yan lamang po ang ano, napakasimple lang po sa ating pong talakin, although it's a very complex procedure, it's a very complex process na kung tutuusin ay talagang kailangan ng mahabang panahon ng pag-aaral. Pero for our purposes sa DOS licensure examinations, yun naman po yung mga mahalagang tatalakayin natin at titingnan natin upang sa gayon ay magkaroon tayo ng kaunawaan regarding po doon sa patungkol po doon sa pagdaloy po ng dugo sa ating katawan. Okay? So by tomorrow, tuloy tayo sa ating discussion. We will be studying on about the lymphatic system. Ayan, and then the nervous system, kung kaya po natin hanggang sa respiratory system. Ito na yung paghinga, no? Magtatagpo na po yung dugo doon na pinag-usapan natin sa baga ng tao. Okay? So, kung mayroon po mayroon ba kayong tanong? Do you have any clarification? Darlene, okay naman tayo. Des, are we good? Okay na po tayo. Okay, so maraming salamat and then see you tomorrow. Tuloy tayo sa ating discussion. Patuloy lamang na basa-basahin natin, paulit-ulit natin i-review itong mga bagay na to upang sa gayon ay magkaroon tayo ng kasanayan at familiarization sa iba't ibang konsepto lalo na uh, patungkol doon sa circulatory system at and other organs, so organ system sa katawan ng tao. Okay? So maraming salamat and then see you tomorrow. God bless. Arigato. Bye.